Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Dapat doon ako sa may beach magla-live. Ang problema, sobrang init tapos walang ganong masilungan, walang maupuan. Kaya minabuti po natin na na dito na po mag-live sa loob ng ating hotel. Yan. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, Laila de Lima, balakasuhan si Bato dahil po sa mga revelasyon daw ni Kerwin Espinosa. Alam niyo yung revelasyon ni Kerwin Espinosa na si Bato daw ang nagsabi na sa kanya na i-implicate si Laila de Lima. Pag-usapan din po natin, ito po, patuloy pa rin po ang ating Pangulong Marcos, na ibigay po yung problema ng Pilipinas. Gustong ipasa nitong Pangulong Marcos yung problema ng Pilipinas. Ginigiit sa pulong sa ASEAN na bilisan ng pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. Sa madaling salita, gusto niya pong ipasa yung problema natin with China sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, alam nyo po, ito, si Pangulong Marcos, lahat po ng bansa sa ASEAN, one way or another, minsan sa kanilang buhay, nagkaroon ng engkwentro dito sa China. Pero dahil sila po ay naniniwala na ang bansa ay dapat ipagtanggol ang kanyang teritoryo, gumagawa po ng paraan yung mga bansa na to para ipagtanggol yung kanyang teritoryo. Kabaliktaran po sa atin, binobomba tayo ng binobomba, video lang tayo ng video na hindi tayo gumaganti. Wala po tayong binobomba rin, Meron tayong bombero, hindi natin hiramin yung water cannon din nila, Ano't ano man ang nangyayari rito sa West Philippine Sea, lagi lang po tayo video lang ng video. Wasak-wasak yung barko natin, video lang, tapos ipapasa natin sa international community. Tapos ipapalabas po, nakakasawa na. Ipapalabas. Para saan? Magmamakaawa tayo? Hindi po tayo nakakaawa. Ang mga tao pong hindi parang parang battered wife, 'di ba? Kung yung babae ay laging binubugbog at balik pa rin ang balik, hindi na po nakakaawa kung ayaw niyang iwan Dito po, hindi na po dapat iwan. Hindi, mali pala yung paulit-ulit lang po, yung nakakasawa po. Noong una siguro, masyasyak yung mga tao, bakit binomba? Pero pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima, tapos nakikita nila yung Pilipinas na bakit nagpapabomba lang yung Pilipinas? Tapos sasabihin, hingi ng tulong na international community, tulungan nyo kami, kinakawawa kami. Hindi po tayo tutulungan hanggat hindi po tayo ang kumikilos para sa sarili natin. Yan po mga bansa sa Southeast Asia, nakikipag-gitgitan po yan, Hindi po, may narinig nyo na ba yung Indonesia na humingi ng tulong sa ASEAN, sa ibang bansa? Narinig nyo na ba yung Vietnam? Lalo na po yung Vietnam. Narinig nyo na ba yung Vietnam na humingi ng tulong sa atin? Narinig nyo ba yung Malaysia? Sari-sari po, Ang problema kasi,
Masyadong pakarga. Alam niyo 'yun? Kayo may mga kaibigan kayong ganyan, eh, aminin natin at hindi. Yung problema niya pinakakarga niya na sa buong tropa. Lahat-lahat na. Pamilyado na, walang panggatas si junior, walang pamasahe yung panganay na anak papasok. Kumbaga naging yung una, very willing ka pang tumulong, eh. Pero nung hingi na lang ng hingi, 'di ba? Kung may tropa ka na ayaw naman magtrabaho, hingi lang ng hingi, ikaw trabaho ka ng trabaho. Una naaawa ka pa, eh. "Pre, walang panggatas yung inaanak mo, eh. Baka meron ka naman diyan." "Sige pre." Pero nakikita mo naman na walang panggatas pero nakikipag-inuman lang. Ikaw hindi ka na nga makainom dahil pinagkakasya mo sa pamilya mo, tapos kada susweldo mo nakasahod din sa'yo. "Pre, baka meron ka naman diyan. Kasi walang pamasahe yung panganay ko, eh, papasok." Gano'n tayo, eh. Sa una, nakakaawa pa tayo, bakit binobomba yung Pilipinas, ang liit na bansa, 'di ba? Sa una nakakaawa pa tayo, eh. Bakit binobomba 'tong bansa na 'to, napakaliit. Ang laki-laki ng China, masyado kang bully. Pero kung nakikita naman ng mga tao na video lang tayo ng video para masabing inaapi tayo, 'di rin po maawa sa'tin, 'di ba? Wala kayong katuturan. Kumbaga, bakit kami maawa sa inyo, eh, kayo nga ayaw niyong kumilos, gusto niyo kami maglalaban sa China? Puwede naman nating kaibiganin yung China, katulad ng ginagawa nila. Lahat po ng bansa sa Southeast Asia, may pakikipagkalakalan pong nagagawa sa China. Baka akala niyo Singapore, karamihan po ng mayayaman sa Singapore, Chinese. Gano'n din po sa mga iba't ibang bansa dito sa ASEAN. Tayo lang po tiya gigil na gigil sa China, hindi natin maintindihan. Pinalaki tayo na gigil, ewan. Mahirap pang baguhin 'yan kasi dekada po 'yan, eh. Tinanim sa'tin 'yan ng American na friend natin, tinanim po 'yan. Alam niyo ang Pilipino hindi niyo man aminin utak Amerikano tayo, eh. 'Yan yung problema ng Pilipinas, utak Amerikano. Hindi kayo naniniwala? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Bakit sa Pilipinas, sa educational system, nagsimula tayo grade 1 hanggang college may English na subject? Tama ako, mali? Anong English 'yan? UK English ba 'yan? American English 'yan. Hindi na natin iniisip 'yun, 'di ba? Walang nagko-question. Bakit kasama sa curriculum yung English, American English? Education system natin utak Amerikano tayo. Sa maraming bagay. Kaya ang dali-dali nating mamuhi sa China. Pero tignan niyo po yung nakikipagkaibigan sa China. Di ko po sinabi na ano 'no, pro-China, hindi rin dapat pro-Philippines tayo, eh. Ang ganda na nung sinasabi ni Tatay Digong, "Friends to all, enemies to none." Kaya yan po yung pakikipagkaibigan sa China, mahirap po talaga ipatanggap sa mga Pilipino na utak Amerikano. O eto pa isang patunay na utak Amerikano tayo na kahit hindi natin nararamdaman. Sino presidente ngayon ng US? Kilala nyo, di ba? Si Biden. Sino ang presidenteng sinundan ni Biden? Si Trump. Kilala natin lahat, eh. Sino sinundan ni Trump? Si Obama. Sino sinundan ni Obama? Si W. Bush. Lahat ng presidente, oh, kilala natin. Oh. Tanungin ko kayo, sino prime minister ngayon ng Singapore? Putan, hindi natin kilala, eh. Sasabihin ko sa inyo, 9 out of 10 o 99% ng Pilipino hindi kilala ang kapitbahay natin niya. Pag nahulog tayo, Singapore, eh.
Sino ang Prime Minister ng Malaysia ngayon? Sinong presidente ng Indonesia? Yung mga kapitbahay natin, hindi natin kilala yung presidente at prime minister ngayon. Pero yung Amerika, puta ilang presidente kilala natin lahat. Pati nga yung maglalaban ngayon ng presidente. Ganyan po yan. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, hindi natin nare-realize yan. Ganyan po talaga. Kaya po hirap na hirap tayo na makipagkaibigan sa China. Hirap pong ipatanggap kasi nga utak Amerikano talaga ang Pilipino. Posible naman hindi nyo kilala kung sino presidente ng Amerika. Pero prime minister ng... Huwag kayong magre-research ha, yung talagang ngayon ha. Yung wala kayong research. Hindi, yung walang research, yung kaya hindi talaga cultural yan eh. Yung pagmamahal natin sa Amerika, cultural. Lumaki tayo, pinanganak tayo, mga maka-Amerikano na tayo. Hindi pa spell. Hindi talaga natin kilala. Huwag tayong magkunwari o katulad niyan. Si Joko Widodo pa rin, di ba? Pero hindi na. Ayan, di ba? Hindi na si Widodo, iba na. Yun yung sinasabi natin na tayo talaga updated sa lahat na nangyayari sa Amerika. Real talk po yan. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang mga Pilipino likas yung pagiging anti-China. Kasi kalaban sila ng Amerika eh. Hindi alam ng marami bakit tayo galit sa... Tanungin mo, bakit galit kayo sa China? Kasi ang China kasi sinasakop tayo niyan. Ang China kasi sutil yan, nananakop. Puta, hindi nga tayo sinakop ng China eh. Alam niyo ba yun? Hindi tayo sinakop ng China. Pero sinakop tayo ng US, sinakop tayo ng Japan, sinakop tayo ng Spain. Pero lahat ng sumakop sa atin, kaibigan natin. Yung hindi sumakop sa atin, puta kalaban namin yan, mananakop yan eh. Pinapakita ko lang po sa inyo na by nature, kampi talaga tayo sa Amerikano. Mahirap pong ano yan eh. Mahirap pong i-deny. Maski po mga pangalan ng produkto natin, Jollibee. Jollibee? Ano ba yung Jollibee? English yun ng masayang bubuyog. Eh kung ang pangalan ng burger na yan ay, kain na kayo sa masayang bubuyog. Sa tingin nyo ba may kakain dyan? Saan tayo kakain? Sa masayang bubuyog. Masayang bubuyog? Hindi, dapat tunog Amerikano. Para ang dating, pag tunog Amerikano, putya, ano yan? Tatangkilikan yan. Di ba? Tatangkilikin. Kaya Jollibee, masayang bubuyog. Pero hindi po pwedeng masayang bubuyog hamburger. Masayang bubuyog hamburger. Putya, hindi mauuso yan. Pero Jollibee, okay yan. Di ba? Chowking. Kung ginawa natin Tagalog, hari ng chow. Kain na tayo sa hari ng chow. Social, pag English, social eh. Chowking. Tagalogin mo, hari ng chow. Kain tayo, saan? Hari ng chow. Hindi sisikat. Yun yung point natin eh. Kahit mga Filipino na produkto na, kinakailangan tunog Amerikano pa rin. Jollibee, Chowking. Kaya nga wala na mamunlok eh. Hindi, pinapakita ko lang po sa inyo na talagang yung utak natin, mula sa pagkapanganak natin, Johnson's & Johnson's. Di ba? Lahat yan, ang gamit natin, pulbo, Johnson & Johnson, Gerber. Bigla ko, inano ko lang po, yung
Yung aristocrat, 'di ba? Samantalang mga pagkain Pinoy na 'yun. Inumin 'yan, Talagang pag inumin naman talaga dapat tunog Kastila, 'di ba? San Miguel Beer, Cerveza Negra, Emperador, dapat tunog Kastila. Iba kasi pag Kastila, puta inom tayo. Ano iinom natin? Cerveza Negra. Okay. Inaano ko lang po sa inyo, binibigay ko lang po sa inyo na yung pong culture talaga natin, talagang kaya si Duterte, si Pangulong Duterte po, masyadong masyadong hirap na hirap siyang ipatanggap yung dapat kaibigan natin yung China, no? Kahit na very popular na si Duterte, hindi pa rin naging popular yung pakikipagkaibigan natin sa China. Kaya ang dali-daling nilang ikampanya na pro-China yung mga yan. Parang masama pag pro-China ka, pero pag pro-US ka, walang masama sa pro-US Hindi ka nga binabansagan na, pro-US ka, no? Ano? Pro-US pinagsabi mo. Di ba? Okay. Punta po tayo sa ating topic. Hindi pa pala yun yung topic. May problema tayo sa China, di ba? Culturally, anti-China tayo. Pero maganda na yung nasimulan sana ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan sa China. Wala tayong problema. Hindi tayo nakaranas na bombahin, hindi tayo nakaranas na pigilan. Kahit ni minsan, wala ako nabalitaan sa 6 na taon ni Tatay Digong. Wala tayong nabalitaan na hinarang yung mga supply dyan sa iyong insyol. Sa 6 na taon ni Tatay Digong, wala tayong nabalitaan na sinakop ng China na lugar. Sa 6 na taon, wala tayong nabalitaan na pinigilan yung mga magsakang mangisda. Merong mga nanghingi ng kotong, di ba? Pero parang ang sama pag ang nanghingi ng kotong na isda mga Chinese Pero pag mga Pilipino politician na nanghingi ng kotong, parang normalidad lang. Basta lahat ng gawin ng Chinese, masama Di ba? Kaya gusto nilang palaganapin yung anti-China. Ang problema, very compromised tayo, no? Sunod tayo ng sunod sa US. Kahit na na-isolate na tayo rito sa Southeast Asia, isolated tayo mga kapatid. Hoping, bakit ba tayo nagpo-pro-US? Dahil yung mga investors ng US, hindi ba napaka-ironic? Tayo yung pinaka-pro-US, no? Sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. Katunayan, tayo lang yung may mga EDCA sites. Actually, basis yan Dahil bawal lang magkaroon ng basis sa US. Ang US basis sa Pilipinas pala. No? Dahil bawal lamang manood. Manood. Dahil bawal lamang yung tawaging US bases. Actually, EDCA, US bases yan di ba? Tayo lang po yung may US bases sa mga Southeast Asian countries. Ano po nakikita natin so far? Panggigipit ng China. Dati, naniniwala pa ako, no? Sabi ko nun, okay yan. Nung bati pa si Sara at si BBM. Okay yan. Pinagtatanggol ko pa yung EDCA Deterrent yan. Dahil sa hindi maglalakas loob ang China. Deterrent nga Ang ibig sabihin ng deterrent, mapipigilan ka ng salbahihin yung mapipigilan yung China na salbahihin yung Pilipinas kasi may mga EDCA dito.
may mga Amerikano, 'di ba? Deterrent, mapipigilan yung pananalbahe nila. Pero baliktad, eh. Baliktad po yung epekto nung nagparami tayo ng EDCA tsaka tayo sinutil ng China. Nung panahon ni Tatay Digong konti pa lang yung EDCA, yung mga inabutan niya lang, wala, nakipagkaibigan siya sa China, wala tayong problema sa China. Simple lang naman, Mr. President, 'no? Kung sinunod mo lang yung sinabi mo noon na itutuloy mo yung pakikipagkaibigan sa China, wala sana tayong problema sa West Philippine Sea. Dahil katulad po ng mga ipinangako ninyo, kung yung sinunod nyo lang, alam nyo, hindi naman mabigat yung campaign promise mo, Mr. President, eh. Hindi naman mabigat, eh. Ano ba yung campaign promise mo? Unity and continuity. Hindi na ikaw ang nag-isip. Mayroon na. Hindi mo naman kayang mag-isip ng mga plano-plano, eh. Mayroon nang nagplano para sa'yo. Si Tatay Digong, ano lang ang gagawin mo? Susundin mo lang, iko-continue mo lang. Wala ka nang iisipin. Wala nang planong mga sundin mo lang. Yun yung kasunduan niyo ni Inday, di ba? Kaya siya napatakbo. Kaya napatakbo si Inday dahil yung pangako mo, unity ng forces, unity ng Pilipinas, lalo na kayo, unity kayo, di ba? Unity team, eh. At continuity. Itutuloy nyo yung mga nabinbing trabaho ni Pangulong Duterte. Bakit pa nga naman makikipagrelasyon sa'yo si BP Sara? Eh, hindi mo naman tinuloy yung mga ginawa ni Duterte. Alam niyo po, pinakaswerte na Pangulo sana, ang pinakaswerte sana na Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Bakit? Paangat na yung ekonomiya natin. Angat na nga, eh. Nagpandemya lang, eh. Pero bagamat pandemya, tuloy-tuloy pa rin build. Inaatake ng mga dilawan yan, eh. Bakit kayo nagbi-build pa rin? Eh, may pandemya ngayon. Dapat bigas muna. Makakain ba yung semento ng tulay? O ngayon, malupit. Gumagastos tayo ng mas malaking halaga. No? Gumagastos tayo ng mas malaking halaga kaysa mga pinamigay natin na ayuda. Mas malaki ang mga ayuda ngayon. Mas malaki ang inuutang natin ngayon. Pero walang ipapatayo at wala rin pandemya. Saan kaya napupunta yung mga ayuda na yan? Eh, mas maliit po ang bigayan ng ayuda ngayon. Mas maliit ang bigayan ng ayuda, no? Mas malaki pondo. Nangungutang tayo, wala tayong nakikitang programa. Tapos biglang lalabas ngayon, no? Nakakapanghina din, eh. Grabe naman. Mas marami pa rin pro-Marcos daw kaysa pro-Duterte. Sabi ko, sige na nga, kayo na nga. Ayoko na nga. Minsan gusto ko nang umayaw, eh. Sabi ko, ang hirap niyong ipaglaban, Pilipinas. Mga Pilipino. Kaya lang, naisip ko naman, sino ba yung nagpa-survey? Octa Arts Dancers. Puto. Octa Arts Dancers pala, eh. Yung mga totoo pong survey, katulad po na SWS, ano po sinasabi? Dumarami ang mga mahihirap. Imposible naman po dumadami mahirap. Ibig sabihin nun, dati, may mga dating hindi mahirap, ngayon mahirap na. Ibig sabihin, yung mahirap na noon, mahirap pa rin ngayon.
Yung hindi mahirap dati, mahirap na ngayon. Tapos tumataas yung rating ni Marcos, dumadami ang pabor ayon sa sa ano, sa Octa Arts Dancers. Anak ng pupa. Sumayaw na lang kayong mga Octa Arts kayo. 'Pag Pulse Asia at SWS ang nag-survey, pinakamataas si Inday Sara Duterte. Kasi simple yung tanong, 'di ba? Ang tinatanong mga tao, Sara Duterte, Marcos, i-rate ninyo. Pabor ba kayo? Approve ba kayo sa ginagawa ni Marcos? Disapprove. O nagpapababaan sila sa tunay na survey, sa tunay na survey company, Pulse Asia at SWS, naghahabulan sa pinakamababa si Martin tsaka yung pinsan niyan si BBM. Pero sa mga Octa Arts Dancers survey, pucha, dumadami ang pro Marcos. Kaya laban lang tayo ng laban mula sa disinformasyon. Punta tayo rito kay Laila de Lima. Dahil daw po sa mga pahayag ni Kerwin Espinosa, na sinabi raw ni Kerwin Espinosa na si Bato raw ang nag-udyok sa kanya para idamay si de Lima. Sino nag-udyok? Hindi ganong sikat, hindi ko ganon narinig si Kerwin. Ang pinagbatayan ko noon si Dayan. Sino nagsabing karelasyon mo si Dayan? Si Bato rin? Sinabi kay Dayan, sabihin mo magkarelasyon kayo, ganon? Ikaw, bakit mo inamin na may relasyon kayo ni Dayan? Sinabi rin na Bato? Frailties of a woman, ikaw nagsalita nun. Si Dayan, kaya ka panipaniwala na bagman mo dahil sabi niya, karelasyon mo siya. Nung tinanong ka kung magkarelasyon kayo, frailties of a woman, umamin ka na karelasyon mo siya. Di ngayon, kapanipaniwala sa amin na walang alam, hindi kami involved sa droga. Kapanipaniwala, magkarelasyon kayo. Sinasabi ng karelasyon mo, kumukuha kayo ng pera para sa kampanya mo. May nagsabi pa na isa. Ano tawag sa'yo ni de Lima? Jonel. Sinabi rin ba ni Bato na ang tawag sa Jonel, pag tinanong ka kung ano tawag mo kay de Lima, Jonel. Nagturo din yan si Bato. Malamang wala namang kinalaman si Bato dyan. Yun yung tumatak sa utak namin. De Lima. Yung sinabi ni Dayan tsaka ni Jonel, tatak na tatak sa utak namin yan. Sige. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Benefit of the doubt. Gusto mong dahil nakulong ka ng 7 taon kamo. Gusto niyang anong tawag dito? I-demanda si Bato. Ba't hindi mo i-demanda si Kerwin Espinosa? Isa yan sa mga tumistigo laban sa iyo. 'Di ba? Tumistigo yan na ikaw ay binigyan niya ng pera. Natatandaan ko yun. May picture kayong dalawa, 'di ba? Inabot daw niya sa iyo sa Baguio City pa. Inabot sa iyo yung yung drug money. Kung false accusation yun yung mga testigo, kaya ka nakulong, hindi si Bato. Kung ikaw magagalit, dun sa mga tumistigo sa iyo ngayon bigla ka naniwala. Hindi ka panipaniwala si Kerwin Espinosa kasi dinidiin ka niya. False testimony nung ikaw ang dinidiin. Ngayong ang dinidiin si Bato, naniniwala ka na?
DOJ ka eh. Matalino ka eh. Hindi ka naman hindi ka naman katulad ni Gerber na pang ano lang eh. Marami ka na napatunayan. Si Gerber pang declamation pa lang. When I grow up, I'd like to be. Bagamat pareho kayo ng paraan ng pagsasalita, pero ikaw, napatunayan na matalino ka, kinuha kang DOJ. Para po sa impormasyon ng lahat, wala pong DOJ secretary na bobo. Real talk po yan. Lahat po ng DOJ, matatalino yan sa batas. In fact, isa ang DOJ lagi sa pinakamatatalino. Kaya hindi mo kami mapapabilib, no? Na hindi dapat paniwalaan si Kerwin noon. Ngayon dapat na naming paniwalaan. Nung ikaw yung tinuturo ni Kerwin na binigyan niya ng pera, etc. Hindi dapat ka panipaniwala. Pero nung ngayon ay dinidiin naman si Bato, ikaw naman na nililigtas, dapat maniwala na kami. Magsampa ka ng batas. Magkasampa ka ng batas. Magsampa ka ng kaso kasi alam mo dito sa Pilipinas, pag ganyan ang witness mo, hindi po pinakikinggan ng judge yan. Bilib na bilib nga ako sa judge mo eh. Pinagbatayan yung pagbaliktad ng mga witness eh. O kita mo, nasa na yung judge mo ngayon? Promoted. Di ba? Ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang buhay. Okay, nakakasama ng loob ng mga kapatid na kung titignan natin, parang sa mga survey yung mga pinalalabas nila, tapos walang katapusan, no? Parang minsan nadadala ka rin eh, na walang katapusan yung paninira na wala ba talaga naniniwala? Talaga bang hindi nag-exist yung war on drugs? Kaya lang pag may lumalabas na katulad ni Richard Gomez, no? Na nagpapatotoo na kagandahan dulot ng war on drugs, mabubuhayan ka eh. Kaya yan po yung kailangan natin eh, yung mga local government official, lalo na yung makasinsikat ni Richard Gomez. Sana maglabasan kayo, no? Patotohanan nyo. Tapos si Eliasar ngayon, di ba? Nagpapatotoo siya. Walang inutos sa akin si Tatay Digong. Walang inutos sa akin si PRRD, sabi ni Eliasar. Na illegal. Siya po yung ano eh. Si Eliasar po ang chief PNP. Ibig nyo sabihin, nung siya ang chief PNP, may iba pang chief. Sino po ba mga kapanipaniwala? Ano po ba si Garma kumpara kay Eliasar? Nagsasabi si Eliasar na walang inutos sa kanya. Ibig sabihin, inutusan niya yung ng under lang ni Eliasar. Hindi pinaalam sa chief PNP. Kasi hindi lang po si Bato ang naging PNP chief nung panahon ni Duterte. Marami po. 'Di ba? Sinasangkot nyo si Bato. Parte siya. Si Eliasar. War on drugs din yan si Eliasar. Habang ang presidente si Duterte, naka-war on drugs tayo. Sino ka panipaniwala? Si Garma o tosong iba pang PNP chief nung panahon ni Duterte? Kung ayaw nyo maniwala kay Bato dahil napakalapit kay Duterte, malamang si Eliasar, sabi niya nga, minsan lang daw sila nagkausap eh. Pero nung siya ang PNP chief, malamang sa kanya lahat yan. Siya ang masusunod sa war on drugs. Kaya ako, hanggat merong Richard Gomez, hanggat merong
Eleazar, General Eleazar. Kasi akala ko lahat na ng pulis bumabaliktad na lahat, eh. Lahat na ng pulis sinisisi na, eh. O isa pang balita, 'no? Mukhang sino ba 'yun? Yung kasama ni Garma. Mukhang babaliktad na rin, mukhang, may revelasyon na naman daw sa Quadcom. Asan na ba yung balita na yun? Nawala, hindi ko natantosan. Sino na nga yung kasama ni Garma na ano, na ini-involve sa pagpatay dun sa 3 drug lord? Kakanta na rin. Tignan nyo yung si Leonardo. Alam nyo, eto yung ginagawa nila, no? Sa Huadcom. Hindi, si Leonardo. Iimbestigahan nila, duduruin nila, tapos kinokontempt, di ba? Si Garma, kinontempt yan, eh. Nakulong. Ngayon, dahil hindi sanay na makulong, tapos opera nila ng mga, hindi natin alam kung na nangyari. Kasi biglang nagbabago ng mga ano, eh. Malapit na raw, sabi ni Abante. Doon akong takantaka. Paano nalaman ni Abante na malapit ng kumanta na naman yung ano? Eh di ibig sabihin, yan yung bago nilang ginagawa, eh. Iko-contempt ka, tas matotorture ka na ikaw na lang mag-isa. Bakit mo ba pinoprotektahan yung mga yan? Ikanta mo na sila, iligtas mo sarili mo, tignan mo. Pinagbibintangan sila na hindi lang po doon sa 3 drug lord kasi pwede nila ilusot yun, eh. Pero yung sa PCSO, di ba? Dating, kung di ako nagkakamali, dating general din yun. Hindi, sinabi ni Abante. Asan na ba yung balita na yun? Abante says Leonardo. Tignan nyo, ha. Babasahin ko sa inyo. Ayan, o. Dating Napolcom, Edelberto Leonardo. Ayon kay, sa GMA po to, balita. May senyales na magsasalita na ayon kay Representative Abante. Inuunahan na nila, eh. Paano mo nalaman? Kung hindi kasama yan, hindi ka, di ba? Alam niya ba yung sasabihin ng testigo? Wala naman sinabi na nag-affidavit o ano? Paano mo nalaman yung na malapit ng magsasalita na? Eh, yun na hindi ko maunawaan, eh. Kunwari, pero alam natin yung nagaganap, eh. Kunwari, hindi ko maunawaan talaga, eh. Kaya tama si BP Sara, eh, di ba? Minsan, nalilito-lito pa sila sa script nila. Stick to the plan lang. Stick to the plan lang. Yan po, mukhang ganyan yung plano nila, eh. Kukontempt. Tapos, mapapalambot na unti-unti. Ngayon, naniniwala ka kay Abante, tanga ka ba? Marunong ka ba makinig? Paulo L. Tanga ka ba? GMA News daw. Hindi raw ako naniniwala sa GMA News. Naniniwala po ako sa kanila. Lagi ko nga silang binabasa, eh. Naniniwala ako na itong mga media na to, nagbabalita yan na pabor sa kalaban ni Duterte. Hindi ba pabor sa kalaban ni Duterte yan? Kala mo nakaisa siya sa akin. Ngayon, naniniwala ka sa GMA. Opo, naniniwala ko.
na yang mga traditional media ay kakampi ni BBM. Gusto mo ng pruweba? Yung lumabas tong Octa Arts Research, Dancers Research Survey. Wala pang isang oras. Naunahan pa nga yata ng mga traditional media na ilabas na dumadami yung pro Duterte. Pero yung namatay na OFW, hindi nila binabalita. Di ba? Hindi nila binabalita. Kaya kayo, hindi nyo naunawaan eh. Ang sinasabi ko dito, etong mga traditional media, kampihan po yung nagaganap. Sinasabi ko pa na hindi ako naniniwala. Naniniwala ako dyan sa mga traditional media. Nakakampihan ng presidente. Dahil narinig mo na yan at masyado mo kong inaangasan, tatanggalin na kita habang buhay. Hindi, pinarinig ko lang sa kanya. Paulo L. Ngayon, naniniwala ka kay Abante? Di ba? Naniniwala ako na may plano sila. Hindi ka ba naniniwala? Sinabi na nga na magsasalita na. Pasalamat ka, put user in timeout lang nakalagay dyan. Alam niyo po, mali-mali po. Naniniwala po ako sa media. Naniniwala po ako sa mga social media na nag-exist yan. Pare-parehong may kanya-kanyang ano yan. No? Yung nagsasabi po ng lahat po yan, ang katotohanan sa traditional media, tama ang pinagagawa ni Marcos at ng mga kapanalig niya. Pero nag-expose na mali, eto pong mga social media. Kaya wag nyo akong babaliktarin, hindi nyo ako maa-andap sa ganyan. Alam ko yung sinasabi ko. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magpakape. Pwede na tayong